Ang Tahanan ng Adventista, Seksyon 18, Ikaw ay gagantihan. Kabanata 85, Ang gantimpala dito at sa kabilang buhay. Isang saganang gantimpala ang naghihintay sa tapat na mga magulang. Kung bibigyan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng wastong edukasyon, sila mismo ay magiging masaya sa pamamagitan ng pagkakita sa bunga ng kanilang maingat na pagsasanay sa tulad Kristong katangian ng kanilang mga anak. Ginagawa nila ang pinakamataas na paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtatanghal sa mundo na maayos at disiplinado ang mga pamilya, na hindi lamang natatakot sa Panginoon, kundi pinararangalan at niluluwalhati siya sa pamamagitan ng kanilang impluwensya sa ibang mga pamilya, at tatanggapin nila ang kanilang gantimpala. Mga naniniwalang magulang, mayroon kayong responsableng gawain sa harap ninyo na gabayan ang mga yapak ng inyong mga anak, maging sa kanilang karanasan sa relihiyon. Kapag tunay nilang minamahal ang Diyos, pagpapalain at pagpipitagan kanila para sa pagmamalasakit na ipinakita mo para sa kanila, at para sa iyong katapatan sa pagpigil sa kanilang mga pagnanasa at pagsupil sa kanilang mga kalooban. May gantimpala kapag ang binhi ng katotohanan ay maagang naihasat sa puso at maingat na inaalagaan. Ang mga magulang ay dapat magtrabaho na may kaugnayan sa hinaharap na ani. Habang sila ay naghahasik ng luha, sa gitna ng maraming panghihina ng loob, ito ay dapat na may time na panalangin. Maaaring makita nila ang pangako ng ngunit isang huli at kakaunting ani, ngunit hindi yon dapat humadlang sa paghahasik. Dapat silang maghasik sa tabi ng lahat ng tubig, yakapin ang bawat pagkakataon kapwa upang mapabuti ang kanilang sarili at upang makinabang ang kanilang mga anak. Ang gayong paghahasik ng binhi ay hindi magiging walang kabuluhan. Sa panahon ng pag-aani maraming tapat na magulang ang babalik na may kagalakan, dala ang kanilang mga bigkis. Bigyan ang iyong mga anak ng intelektual na kultura at moral na pagsasanay. Patibayin ang kanilang mga kabataang isipan ng matatag at dalisay na mga prinsipyo. Habang mayroon kang pagkakataon, ilagay ang pundasyon para sa isang marangal na pagkalalaki at pagkababae. Ang iyong paggawa ay gagantimpalaan ng 1,000 beses. Ang mga magulang ay igagalang ng mga anak na naaangkop sa langit. Sa salita ng Diyos makikita natin ang magandang paglalarawan ng isang masayang tahanan at ang babaeng namumuno dito. Ang kanyang mga anak ay nagsibangan, at tinatawag siyang mapalad, gayon din ang kanyang asawa, at pinupuri niya siya. Ano pang higit na papuri ang hihingin ng may bahay ng isang tahanan kaysa sa ipinahayag dito? Kung siya, ang tunay na asawa at ina, ay umaasa sa Diyos para sa kanyang lakas at kaliwan, at sa kanyang karunungan at takot ay naghahangad na gawin ang kanyang pang-araw-araw na tungkulin, ibibigkis niya ang kanyang asawa sa kanyang puso at makikita ang kanyang mga anak na dumarating sa kapanahunan at marangal na mga lalaki at babae, pagkakaroon ng moral na tibay upang tularan ang halimbawa ng kanilang ina. Ang malaking pampasigla sa nagpapagal, mabigat na ina ay dapat na ang bawat bata na sinanay ng wasto, at may panloob na palamuti. Ang palamuti ng maamo at tahimik na espiritu, ay magkakaroon ng kaangkupan para sa langit at magniningning sa mga korte ng Panginoon. The joys of heaven to begin in the home, ang langit at lupa ay hindi na mas malawak ngayon kaysa noong ang mga pastol ay nakinig sa awit ng mga anghel. Ang sangkatauhan ay pa rin ang layunin ng solisitod ng langit tulad ng kapag ang mga karaniwang tao ng karaniwang mga trabaho ay nakatagpo ng mga anghel sa tanghali at nakipag-usap sa makalangit na mga mensahero sa mga ubasan at mga bukid. Sa atin sa karaniwang mga lakad ng buhay ay maaaring napakalapit ng langit. Ang mga anghel mula sa mga korte sa itaas ay dadalo sa mga hakbang ng mga dumarating at umaalis sa utos ng Diyos. Ang buhay sa lupa ay ang simula ng buhay sa langit, ang edukasyon sa lupa ay isang pagsisimula sa mga prinsipyo ng langit, ang life work dito ay isang pagsasanay para sa life work doon. Kung ano tayo ngayon, sa pagkatao at banal na paglilingkod ay ang tiyak na pagpapakita ng kung ano tayo. Ang paglilingkod na ginawa sa katapatan ng puso ay may malaking kabayaran. Ang iyong ama na nakikita sa lihim ay gagantimpalaan ka ng hayagan. Sa pamamagitan ng buhay na ating ipinamumuhay sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, ang pagkatao ay nabuo. Ang orihinal na kagandahan ay nagsisimulang maibalik sa kaluluwa. Ang mga katangian ng katangian ni Kristo ay ibinahagi, at ang larawan ng banal ay nagsimulang sumikat. Ang mga mukha ng mga lalaki at babae na lumalakad at nagtatrabaho kasama ng Diyos ay nagpapahayag ng kapayapaan ng langit. Napapaligiran sila ng kapaligiran ng langit.
Para sa mga kaluluwang ito ang kaharian ng Diyos ay nagsimula. Nasa kanila ang kagalakan ni Kristo, ang kagalakan ng pagiging isang pagpapala sa sangkatauhan. Mayroon silang karangalan na matanggap para sa paggamit ng guro, pinagkakatiwalaan silang gawin ang kanyang gawain sa kanyang pangalan. Ang lahat ay maangkop para sa lipunan ng langit, nais ng Diyos na ang plano ng langit ay maisakatuparan, at ang banal na kaayusan at pagkakaisa ng langit ay mananaig, sa bawat pamilya, sa bawat simbahan, sa bawat institusyon. Ang pag-ibig ba na ito ay nagpaalsa sa lipunan, dapat nating makita ang pagsasagawa ng mga marangal na prinsipyo sa Kristiyanong pagdadalisay at kagandahang loob at sa Kristiyanong pag-ibig sa kapwa tungo sa pagbili ng dugo ni Kristo. Ang espiritual na pagbabago ay makikita sa lahat ng ating pamilya, sa ating mga institusyon, sa ating mga simbahan. Kapag naganap ang pagbabagong ito, ang mga ahensyang ito ay magiging mga kasangkapan kung saan ang Diyos ay magbibigay ng liwanag ng langit sa mundo at sa gayon, sa pamamagitan ng banal na disiplina at pagsasanay, magiging angkop ang mga lalaki at babae para sa lipunan ng langit. Gantimpala sa huling dakilang araw, sa iyong gawain para sa iyong mga anak ay panghawakan ng makapangyarihang kapangyarihan ng Diyos. Italaga ang iyong mga anak sa Panginoon sa panalangin. Magtrabaho ng team time at walang kapaguran para sa kanila. Diringgin ng Diyos ang iyong mga panalangin at dadalhin sila sa kanyang sarili. Pagkatapos, sa huling dakilang araw, maaari mong dalhin sila sa Diyos, na magsasabing, "Narito ako, at ang mga anak na ibinigay mo sa akin." Kapag natanggap na ni Samuel ang korona ng kaluwalhatian, iwawagayway niya ito bilang karangalan sa harap ng trono at malugod na kinikilala na ang tapat na mga aral ng kanyang ina, sa pamamagitan ng mga merito ni Kristo, ay nagpuputong sa kanya ng walang kamatayang kaluwalhatian. Ang gawain ng matatalinong magulang ay hindi kailanman pahalagahan ng mundo, ngunit kapag ang paghuhukom ay dumating at ang mga aklat ay nabuksan, ang kanilang gawain ay lilito ayon sa pananaw ng Diyos at gagantimpalaan sa harap ng mga tao at mga anghel. Makikita na ang isang bata na pinalaki sa tapat na paraan ay naging liwanag sa mundo. Kakailanganin ng mga luha at pagkabalisa at mga gabing walang tulog upang pangasiwaan ang pagbuo ng pagkatao ng batang ito, ngunit ang gawain ay ginawa ng matalino, at narinig ng mga magulang ang "magaling" ng guro. Titulo sa pagpasok sa palasyo ng hari, turuan ang mga kabataan at maliliit na bata na piliin para sa kanilang sarili ang maharlikang damit na hinabi sa habihan ng langit, ang "pinong lino, malinis at puti", na isusuot ng lahat ng mga banal sa lupa. Ang damit na ito, ang walang bahid na katangian ni Kristo, ay malayang iniaalok sa bawat tao. Ngunit lahat ng tumatanggap nito ay tatanggap at isusuot dito. Hayaang ituro sa mga bata na habang binubuksan nila ang kanilang isipan sa dalisay, mapagmahal na kaisipan at gumagawa ng mapagmahal at matulungin na mga gawa, binibihisan nila ang kanilang sarili ng kanyang magandang damit ng pagkatao. Ang kasuotang ito ay magpapaganda at mamahalin sila dito at pagkatapos ay magiging kanilang titulo ng pagpasok sa palasyo ng hari. Ang kanyang pangako ay, sila ay lalakad na kasama ko na nakasuot ng puti, sapagkat sila ay karapat-dapat. Isang banal na pagtanggap sa mga tinubos. Nakita ko ang napakaraming mga anghel na nagdadala mula sa lungsod ng maluwalhating korona, isang korona para sa bawat santo, na nakasulat ang kanyang pangalan. Nang tawagin ni Jesus ang mga korona, iniharap sila ng mga anghel sa kanya, at sa kanyang sariling kanang kamay ay inilagay ng kaibig-ibig na Jesus ang mga korona sa mga ulo ng mga banal. Sa parehong paraan, dinala ng mga anghel ang mga alpa, at iniharap din ito ni Jesus sa mga banal. Ang nag-uutos na mga anghel ay unang pumutok sa nota, at pagkatapos ang bawat tinig ay itinaas sa pasasalamat, masayang papuri, at bawat kamay ay may kasanayang hamampas sa mga kwerdas ng alpa, na nagpapadala ng malambing na musika sa mayaman at sakdal na mga himig. Pagkatapos ay nakita ko si Jesus na pinamumunuan ang tinubos na pangkat sa pintuan ng lungsod. Hinawakan niya ang pintuang daan at ibinalik iyon sa kumikinang na mga bisagra nito at inatasan ang mga bansang nag-iingat ng katotohanan na pumasok. Mayamang kaluwalhatian ang kanilang nakita sa lahat ng dako. Pagkatapos ay tumingin si Jesus sa kanyang tinubos na mga banal, ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag ng kaluwalhatian, at habang itinuon niya ang kanyang mapagmahal na mga mata sa kanila, sinabi niya, sa kanyang mayaman, musikal na tinig, nakikita ko ang paghihirap ng aking kaluluwa, at nasisiyahan ako.
Ang mayamang kaluwalhatiang ito ay sa iyo upang tamasahin magpakailanman. Ang iyong mga kalungkutan ay natapos na. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng dalamhati, o ng pagtangis, ni ng kirot paman. Nakita ko ang tinubos na hukbo na yumuko at inihagis ang kanilang kumikinang na mga korona sa paanan ni Jesus. At pagkatapos, habang itinataas sila ng kanyang kaibig-ibig na kamay, hinipo nila ang kanilang mga gintong alpa at pinuspos ang buong langit ng kanilang masaganang musika at mga awit sa kordero. Ang wika ay lubos na mahina upang subukan ang paglalarawan ng langit. Habang tumataas ang eksena sa harapan ko, nawala ako sa pagkamangha. Dala-dala ang labis na kariligan at napakahusay na kaluwalhatian, inilapag ko ang panulat at napabulalas, o, anong pag-ibig? Anong kahangahangang pag-ibig? Ang pinakadakilang wika ay nabigong ilarawan ang kaluwalhatian ng langit o ang walang kapantay na lalim ng pag-ibig ng isang tagapagligtas. Kabanata 86, Buhay sa Tahanan ng Eden. Ipapanumbalak ang Eden, ang halamanan ng Eden ay nanatili sa lupa matagal na panahon matapos ang tao ay itinaboy mula sa mga magagandang landas nito. Ang nahulog na lahi ay matagal nang pinahintulutang tumingin sa tahanan ng kawalang kasalanan. Ang kanilang pagpasok ay hinarang lamang ng mga nagbabantay na anghel. Sa pintuan ng paraiso na binabantayan ng mga kerubin ang banal na kaluwalhatian ay nahayag. Dito dumating si Adan at ang kanyang mga anak upang sambahin ang Diyos. Dito nila muling binago ang kanilang mga panata ng pagsunod sa batas na iyon na ang paglabag ay nagpal-eyes sa kanila mula sa Eden. Nang ang agos ng kasamaan ay lumaganap sa mundo, at ang kasamaan ng mga tao ay nagpasya ng kanilang pagkawasak sa pamamagitan ng baha ng tubig, ang kamay na nagtanim sa Eden ay binawi ito sa lupa. Ngunit sa huling pagsasauli, kapag nagkaroon ng bagong langit at bagong lupa, ito ay isa sa uli ng higit na maluwalhati kaysa sa simula. Kung magkagayon sila na sumunod sa mga utos ng Diyos ay hihinga ng walang kamatayang lakas sa ilalim ng punong kahoy ng buhay, at sa pamamagitan ng walang katapusang mga panahon ng mga naninirahan sa mga daigdig na walang kasalanan ay mamasdan, sa hardin ng kasiyahang iyon, ang isang halimbawa ng perpektong gawain ng paglikha ng Diyos, na hindi tinatablan ng sumpa ng kasalanan, isang halimbawa ng kung ano ang magiging kalagayan ng buong mundo kung ang tao ay tumyupad sa ang maluwalhating plano ng manlilikha. Ang dakilang plano ng pagtubos ay nagreresulta sa ganap na pagbabalik sa mundo sa pabor ng Diyos. Ang lahat ng nawala ng kasalanan ay ibinalik, hindi lamang tao kundi ang lupa ay tinubos, upang maging walang hanggang tahanan ng mga masunurin. Sa loob ng 6,000 taon ay nagpumilit si Satanas na mapanatili ang pag-aari ng lupa. Ngayon ang orihinal na layunin ng Diyos sa paglikha nito ay natupad na. Ang mga banal ng kataas-taasan ay kukuha ng kaharian, at aariin ang kaharian magpakailanman, maging magpakailanman. Ang pagtubo sa binili na pag-aari, ang orihinal na layunin ng Diyos sa paglikha ng lupa ay natupad habang ginagawa itong walang hanggang tahanan ng mga tinubos. Mamanahin ng mga matuwid ang lupain, at tatahan doon magpakailanman. Dumating na ang panahon kung saan ang mga banal na tao ay tumingin ng may pananabik mula ng harangin ng nagniningas na tibak ang unang pares mula sa Eden, ang panahon para sa pagtubo sa binili na pag-aari. Ang lupa na orihinal na ibinigay sa tao bilang kanyang kaharian, na ipinagkanulo niya sa mga kamay ni Satanas, at matagal ng hawak ng makapangyarihang kalaban, ay ibinalik sa pamamagitan ng dakilang plano ng pagtubos. Ang lahat ng nawala ng unang Adan ay ibabalik ng pangalawa. Sinabi ng propeta, o Tore ng Kawan, ang muog ng anak na babae ng Sayon, sa iyo ay darating, sa makatuwid bagay ang unang kapangyarihan. At itinuro ni Pablo ang pagtubo sa binili na pag-aari. Nilikha ng Diyos ang lupa upang maging tahanan ng mga banal, maligayang nilalang. Ang layuning iyon ay matutupad kapag, na nabago ng kapangyarihan ng Diyos at napalaya mula sa kasalanan at kalungkutan, ito ay magiging walang hanggang tahanan ng mga tinubos. Naibalik si Adan sa kanyang tahanan sa Eden, pagkatapos ng kanyang pagpapatalsak sa Eden ang buhay ni Adan sa lupa ay napuno ng kalungkutan. Bawat namamatay na dahon, bawat biktima ng sakripisyo, bawat sugat sa magandang mukha ng kalikasan, bawat mantsa sa kadalisayan ng tao, ay mga sariwang paalala ng kanyang kasalanan. Kakilakilabot ang paghihirap ng pagsisisi habang namasdan niyang sumasagana ang kasamaan at, bilang sagot sa kanyang mga babala, ay sinalubong niya ang mga panlalait sa kanyang sarili bilang dahilan ng kasalanan.
Sa matiyagang pagpapakumbaba ay dinala niya sa loob ng halos 1,000 taon ang parusa ng paglabag. Tapat siyang nagsisi sa kanyang kasalanan at nagtiwala sa mga kabutihan ng ipinangakong tagapagligtas, at namatay siya sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Tinubos ng anak ng Diyos ang kabiguan at pagkahulog ng tao, at ngayon, sa pamamagitan ng gawain ng pagbabayad sala, si Adan ay naibalik sa kanyang unang pamamahala. Dahil sa kagalakan, natatanaw niya ang mga punong dati niyang kinagigiliwan, ang mismong mga puno na ang bunga ay siya mismo ang nakalap noong mga araw ng kanyang kawalang kasalanan at kagalakan. Nakikita niya ang mga baging na sinanay ng sarili niyang mga kamay, ang mismong mga bulaklak na dati niyang gustong alagaan. Naiintindihan ng kanyang isip ang realidad ng eksena, naiintindihan niya na ito nga ang Eden na naibalik, mas kaibig-ibig ngayon kaysa noong siya ay pinalayas dito. Inakay siya ng tagapagligtas sa puno ng buhay at pumitas ng maluwalhating bunga at inanyayahan siyang kumain. Tumingin siya sa paligid niya at nakita niya ang isang pulutong ng kanyang pamilya na tinubos, nakatayo sa paraiso ng Diyos. Pagkatapos ay inihagis niya ang kanyang kumikislap na korona sa paanan ni Jesus at, bumagsak sa kanyang dibdib, niyakap ang manunubos. Hinawakan niya ang ginintoang alpa, at ang mga arko ng langit ay umaalingaw-ngaw sa matagumpay na awit, karapat-dapat, karapat-dapat, karapat-dapat ang kordero na pinatay, at muling nabuhay. Tinanggap ng pamilya ni Adan ang hirap at inihagis ang kanilang mga korona sa paanan ng tagapagligtas habang sila ay nakayuko sa kanya bilang pagsamba. Ang muling pagsasama-samang ito ay nasaksihan ng mga anghel na umiyak sa pagkahulog ni Adan at nagalak ng si Jesus, pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli, ay umakyat sa langit na binuksan ang libingan para sa lahat ng maniniwala sa kanyang pangalan. Ngayon ay namasdan nilang natapos na ang gawain ng pagtubos, at pinag-iisa nila ang kanilang mga tinig sa awit ng papuri. Mga mansyon na inihanda para sa mga pilgrim ng mundo, ang takot na gawing tila napakamateryal ang pamana sa hinaharap ay nagbunsod sa marami na espiritual ang mismong mga katotohanan na umaakay sa atin na tingnan ito bilang ating tahanan. Tiniyak ni Kristo sa kanyang mga disipulo na siya ay pumunta upang maghanda ng mga mansyon para sa kanila sa bahay ng Ama. Yaong mga tumatanggap sa mga turo ng salita ng Diyos ay hindi magiging ganap na mangmang tungkol sa makalangit na tahanan. Ang wika ng tao ay hindi sapat upang ilarawan ang gantimpala ng mga matuwid. Malalaman lamang ito ng mga nakakakita nito. Walang hangganang pag-iisip ang makakaunawa sa kaluwalhatian ng paraiso ng Diyos. Sa Biblia ang pamana ng mga ligtas ay tinatawag na isang bansa. Doon inaakay ng makalangit na pastol ang kanyang kawan sa mga bukal ng tubig na buhay. Ang puno ng buhay ay nagbubunga bawat buwan, at ang mga dahon ng puno ay para sa paglilingkod sa mga bansa. May mga batis na patuloy na umaagos, malinaw na parang kristal, at sa tabi ng mga ito ay kamakaway ang mga punong kahoy na naglalagay ng kanilang mga anino sa mga landas na inihanda para sa mga tinubos ng Panginoon. Doon ang malalawak na kapatagan ay lumubog sa mga burol ng kagandahan, at ang mga bundok ng Diyos ay nagtatayo ng kanilang matayog na taluktok. Sa mapayapang kapatagang iyon, sa tabi ng mga buhay na batis, ang bayan ng Diyos, napakatagal na mga peregrino at mga gumagala, ay makakahanap ng tahanan. May mga tahanan para sa mga peregrino sa lupa. May mga damit para sa matuwid, na may mga korona ng kaluwalhatian at mga palad ng tagumpay. Ang lahat ng nakalilito sa atin sa mga probisyon ng Diyos ay magiging malinaw sa darating na mundo. Ang mga bagay na mahirap unawain ay makakahanap ng paliwanag. Ang mga misteryo ng biyaya ay maglalahad sa ating harapan. Kung saan ang ating may hangganang pag-iisip ay natuklasan lamang ang kalituhan at sirang mga pangako, makikita natin ang pinaka-perpekto at magandang pagkakasundo. Malalaman natin na ang walang katapusang pag-ibig ang nag-utos ng mga karanasang tila pinakamasubok. Habang natatanto natin ang magiliw na pag-aalaga niya na gumagawa ng lahat ng bagay na magkakasama para sa ating ikabubuti, tayo ay magagalak ng may kagalakan na hindi masabi at puno ng kaluwalhatian. Nakauwi na kami. Siya na umibig sa atin ng labis na namatay para sa atin ay nagtayo para sa atin ng isang lungsod. Ang bagong Jerusalem ang ating lugar ng pahinga. Hindi magkakaroon ng kalungkutan sa lungsod ng Diyos. Walang panaghuwi ng kalungkutan, walang panambitan ng durog na pag-asa at nabaon na pagmamahal, ang maririnig kailanman. Sa lalong madaling panahon ng mga kasuotan ng kabigatan ay mapapalitan para sa damit na pangkasal.
Malapit na nating masaksihan ang koronasyon ng ating hari. Yaong ang mga buhay ay nakatago kasama ni Kristo, yaong sa mundong ito ay nakipaglaban sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya, ay magliliwanag na may kaluwalhatian ng manunubos sa kaharian ng Diyos. Mga pribilehiyo ng mga tinubos, ang langit ay isang magandang lugar. Nais kong naruroon at mamasdan ang aking mahal na Jesus, na nag-alay ng kanyang buhay para sa akin, at nabago sa kanyang maluwalhating larawan. Para ipahayag ng wika ang kaluwalhatian ng maliwanag na mundong darating. Nauuhaw ako sa mga buhay na batis na nagpapasaya sa lungsod ng ating Diyos. Binigyan ako ng Panginoon ng pananaw sa ibang mga mundo. Binigyan ako ng mga pakpak, at dinala ako ng isang anghel mula sa lungsod patungo sa isang lugar na maliwanag at maluwalhati. Ang damo ng lugar ay nabubuhay na lantian, at ang mga ibon doon ay nag-awit ng isang matamis na kanta. Ang mga naninirahan sa lugar ay may iba't ibang laki, sila ay marangal, marilag, at kaibig-ibig. Taglay nila ang malinaw na larawan ni Jesus, at ang kanilang mga mukha ay nagniningning ng banal na kagalakan, na nagpapahayag ng kalayaan at kaligayahan ng lugar. Tinanong ko ang isa sa kanila kung bakit sila ay higit na kaibig-ibig kaysa sa mga nasa lupa. Ang sagot ay, namuhay tayo sa mahigpit na pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, at hindi nahulog sa pamamagitan ng pagsuway, tulad ng mga nasa lupa. Nakiusap ako sa aking dumadating na anghel na hayaan akong manatili sa lugar na iyon. Hindi ko maatim na bumalik sa madilim na mundong ito. Pagkatapos ay sinabi ng anghel, kailangan mong bumalik, at kung ikaw ay tapat, ikaw, kasama ang 144,000, ay magkakaroon ng pribilehiyong bisitahin ang lahat ng mundo at tingnan ang gawa ng Diyos. Ang nagkakaisang pamilya ng langit at lupa, doon ang mga tinubos ay malalaman, maging kung paano rin sila nakikilala. Ang mga pag-ibig at pakikiramay na itinanim ng Diyos mismo sa kaluluwa doon ay makakatagpo ng pinakatotoo at pinakamatamis na ehersisyo. Ang dalisay na pakikipag-ugnayan sa mga banal na nilalang, ang maayos na buhay panlipunan kasama ang mga pinagpalang anghel at ang mga tapat sa lahat ng edad na naglaban ng kanilang mga damit at nagpaputi sa kanila sa dugo ng kordero, ang mga sagradong ugnayan na nagbubuklod sa buong pamilya sa langit at lupa, tumutulong ang mga ito upang mabuo ang kaligayahan ng mga tinubos. Ang mga bansa ng mga naligtas ay walang alam na ibang batas maliban sa batas ng langit. Ang lahat ay magiging isang masaya, nagkakaisang pamilya, na nararamtan ng mga damit ng papuri at pasasalamat. Sa ibabaw ng eksena ang mga bituin sa umaga ay magkakasamang aawit, at ang mga anak ng Diyos ay magsisisigaw sa kagalakan, habang ang Diyos at si Kristo ay magkakaisa sa pagpapahayag, wala ng kasalanan, ni may kamatayan paman. Mula sa tanawing iyon ng makalangit na kagalakan, ang pag-akyat ni Kristo, ay bumalik sa atin sa lupa ang alingawngaw ng sariling kahangahangang mga salita ni Kristo, aakyat ako sa aking Ama, at inyong Ama, at sa aking Diyos, at sa iyong Diyos. Ang pamilya ng langit at ang pamilya ng lupa ay iisa. Para sa atin umakyat ang ating Panginoon, at para sa atin siya ay nabubuhay. Kaya't siya rin ay makapagliligtas sa kanila hanggang sa sukdulan na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Bagamat naantala, tiyak ang pangako, matagal na nating hinintay ang pagbabalik ng ating tagapagligtas. Ngunit hindi gaanong sigurado ang pangako. Malapit na tayo sa ating pangakong tahanan. Doon ay aakayin tayo ni Jesus sa tabi ng buhay na batis na umaagos mula sa trono ng Diyos at ipapaliwanag sa atin ang madilim na mga paglalaan na sa pamamagitan nito ay dinala niya tayo sa lupa upang maging perpekto ang ating mga karakter. Doon ay mamasdan natin ng may di malinaw na pangitain ang mga kagandahan ng Eden na naibalik. Inihagis sa paanan ng manunubos ang mga koronang inilagay niya sa ating mga ulo at hinihipo ang ating mga gintong alpa. Pupunuin natin ang buong langit ng papuri sa Kanya na nakaupo sa trono. Ipaalala sa atin ng lahat na maganda sa ating makalupang tahanan ang kristal na ilog at luntiang mga bukid, ang mga kamakaway na puno at ang buhay na bukal, ang nagniningning na lungsod at ang mapuputing damit na mga mang-aawit, ng ating makalangit na tahanan, ang mundo ng kagandahan na hindi kayang gawin ng sinumang artista, larawan, walang mortal na dila ang naglalarawan. Hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni pumasok sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Kabanata 87, Mga larawan ng panulat ng bagong lupa.
Mga pangitain ng kaluwalhatian sa hinaharap, kasama si Jesus sa ating pangunguna. Lahat tayo ay bumaba mula sa lungsod pababa sa lupang ito, sa isang malaki at makapangyarihang bundok, na hindi makayanan si Jesus, at ito ay nahati, at nagkaroon ng isang malawak na kapatagan. Nang magkagayoy tumingala kami at nakita namin ang dakilang lungsod, na may 12 pundasyon at 12 pintuang daan, 3 sa bawat panig, at isang anghel sa bawat pintuang daan. Lahat kami ay sumigaw, ang lungsod, ang dakilang lungsod, ito ay darating, ito ay bumababa mula sa Diyos mula sa langit. At dumating ito at tumira sa kinatatayuan namin. Pagkatapos ay sinimulan naming tingnan ang mga maluwalhating bagay sa labas ng lungsod. Doon ay nakita ko ang pinakamaluwalhating mga bahay, na may anyong pilak, na ay nalalayan ng 4 na haligi na may mga perlas na pinakamaluwalhating pagmasdan. Ang mga ito ay dapat tirahan ng mga banal. Sa bawat isa ay isang gintong istan. Nakita ko ang marami sa mga banal na pumasok sa mga bahay, hinubad ang kanilang kumikinang na mga korona at inilagay ang mga ito sa istan, pagkatapos ay lumabas sa bukid sa tabi ng mga bahay upang gumawa ng isang bagay sa lupa, hindi tulad ng mayroon tayo sa lupa dito, hindi. Isang maluwalhating liwanag ang sumikat sa kanilang mga ulo, at sila ay patuloy na sumisigaw at nag-aalay ng mga papuri sa Diyos. Nakita ko ang isa pang bukid na puno ng lahat ng uri ng mga bulaklak, at habang pinupulot ko ang mga ito, sumigaw ako, hinding-hindi ito kukupas. Sumunod ay nakita ko ang isang parang ng matataas na damo, pinakamaluwalhati sa paningin. Ito ay nabubuhay na lantian at may refleksyon ng pilak at ginto habang may pagmamalaki itong kamakaway sa kaluwalhatian ni Haring Hesus. Pagkatapos ay pumasok kami sa isang parang na puno ng lahat ng uri ng mga hayop, ang leon, ang kordero, ang leopardo, at ang lobo, lahat ay magkakasama sa perpektong pagkakaisa. Dumaan kami sa gitna nila, at sumunod sila ng mapayapa pagkatapos. Pagkatapos ay pumasok kami sa isang kakahuyan, hindi tulad ng madilim na kagubatan na mayroon kami dito, hindi, ngunit liwanag, at sa buong maluwalhati, ang mga sanga ng mga puno ay gumagalaw ng par ito, at lahat kami ay sumigaw, kami ay tatahan ng ligtas sa ilang at matutulog sa kakahuyan. Graduate work in the hereafter, sa palagay mo ba ay wala tayong matututuhan doon? Wala tayong kahit kaunting ideya kung ano ang bubuksan sa ating harapan. Kasama ni Kristo tayo ay lalakad sa tabi ng buhay na tubig. Ay lalahad niya sa atin ang kagandahan at kaluwalhatian ng kalikasan. Ihahayag niya kung ano siya sa atin at kung ano tayo sa kanya. Ang katotohanan ay hindi natin malalaman ngayon dahil sa mga limitasyon, malalaman natin pagkatapos. Ang pamilyang Kristiyano ay dapat maging isang paaralan ng pagsasanay kung saan ang mga bata ay magtatapos sa isang mas mataas na paaralan sa mga mansyon ng Diyos. Ang langit ay isang paaralan, ang larangan ng pag-aaral nito, ang universo, guru nito, ang Infinite One. Isang sangay ng paaralang ito ang itinatag sa Eden, at, ang plano ng pagtubos ay natupad, ang edukasyon ay muling dadalhin sa paaralan ng Eden. Sa pagitan ng paaralang itinatag sa Eden sa simula at ng paaralan ng kabilang buhay ay naroon ang buong campus ng kasaysayan ng mundong ito, ang kasaysayan ng paglabag at pagdurusa ng tao, ng banal na sakripisyo, at ng tagumpay laban sa kamatayan at kasalanan. Ibinalik sa ang kanyang presensya, ang tao ay muling tuturuan ng Diyos, tulad ng sa simula, makikilala ng aking mga tao ang aking pangalan, kanilang malalaman sa araw na yaon na ako ang nagsasalita, narito, ako nga. Doon, kapag ang tabing na nagpapadilim sa ating paningin ay maalis at ang ating mga mata ay mamasdan ang mundo ng kagandahan na ngayon ay nasisilip natin sa mikroskopyo, kapag tinitingnan natin ang mga kaluwalhatian ng langit, na ngayon ay naskan sa malayo sa pamamagitan ng teleskopyo, kapag naalis na ang liwanag ng kasalanan, ang buong lupa ay lilito, sa kagandahan ng Panginoon nating Diyos, napakalaking larangan ang magiging bukas para sa ating pag-aaral. Ang kaalaman sa langit ay magiging progresibo, lahat ng mga kayamanan ng sansinukob ay magiging bukas sa pag-aaral ng mga tinubos ng Diyos. Hindi napigilan ng mortalidad, pinalipad nila ang kanilang walang pagod na paglipad sa malayong mga daigdig na tuwang-tuwa sa kalungkutan sa panuuri ng paghihirap ng tao at umaawit ng mga awit ng kagalakan sa balita ng isang kaluluwang tinubos.
Sa di masasabing kagalakan ng mga anak sa lupa ay pumapasok sa kagalakan at karunungan ng mga hindi nahulog na nilalang. Ibinabahagi nila ang mga kayamanan ng kaalaman at pangunawa na natamo sa mga panahon sa pagmumuni-muni sa gawa ng Diyos. Sa walang kibo na pangitain ay tumitingin sila sa kaluwalhatian ng sangnilikha, mga araw at mga bituin at mga sistema, lahat sa kanilang itinalagang kaayusan ay umiikot sa trono ng Diyos. Sa lahat ng bagay, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakadakila, ang pangalan ng lumikha ay nakasulat, at sa lahat ay ipinakita ang kayamanan ng kanyang kapangyarihan. At ang mga taon ng kawalang hanggan, habang lumiligid ang mga ito, ay magdadala ng mas mayaman at mas maluwalhating paghahayag ng Diyos at ni Kristo. Kung ang kaalaman ay umuunlad, gayon din ang pagmamahal, pagpipitagan, at kaligayahan ay lalago. Habang higit na natututo ang mga tao tungkol sa Diyos, mas magiging malaki ang kanilang paghanga sa kanyang katangian. Sosyal na buhay, doon natin malalaman kung paano rin tayo kilala. Doon ang mga pagmamahal at pakikiramay na itinanim ng Diyos sa kaluluwa ay makakatagpo ng pinakatotoo at pinakamatamis na ehersisyo. Ang dalisay na pakikipag-ugnayan sa mga banal na nilalang, ang maayos na buhay panlipunan kasama ang mga pinagpalang anghel at ang mga tapat sa lahat ng edad, ang sagradong pagsasamahan na nagbubuklod sa buong pamilya sa langit at lupa, lahat ay kabilang sa mga karanasan sa kabilang buhay. Mga trabaho sa bagong daigdig, sa lupang ginawang bago ang mga tinubos ay sasabak sa mga trabaho at kasiyahang nagdulot ng kaligayahan kina Adan at Eva sa simula. Ang buhay sa Eden ay isa buhay, ang buhay sa hardin at bukid. Sila'y magtatayo ng mga bahay, at tatahan sila, at sila'y magtatanim ng mga ubasan, at kakainin ang bunga ng mga iyon. Hindi sila magtatayo, at iba ang tatahan, sila'y hindi magtatanam, at iba ang kakain, sapagkat gaya ng mga araw ng isang punong kahoy ay ang mga araw ng aking bayan, at ang aking mga hinirang ay magagalit ng matagal sa gawa ng kanilang mga kamay. Doon mabubuo ang bawat kapangyarihan, tataas ang bawat kakayahan. Ang mga pinakadakilang negosyo ay isasulong, ang pinakamatayog na adhikain ay maaabot, ang pinakamataas na ambisyon ay maisa sa katuparan. At mayroon pa ring babango na mga bagong taas na dapat lampasan, mga bagong kababalaghan na hahangaan, mga bagong katotohanan na mauunawaan, mga sariwang bagay na magpapalabas ng mga kapangyarihan ng katawan at isip at kaluluwa. Nasa gilid ng katuparan, nabubuhay tayo sa isang pinakasolem na panahon ng kasaysayan ng mundong ito. Walang panahon para magkasala, ito ay palaging mapanganib na magpatuloy sa paglabag, ngunit sa isang espesyal na kahulugan ito ay totoo sa kasalukuyang panahon. Tayo na ngayon ay nasa mismong mga hangganan ng walang hanggang mundo at nakatayo sa isang mas solemn na nakaugnayan sa panahon at sa kawalang hanggan kaysa dati. Ngayon hayaan ang bawat tao na siyasatin ang kanyang sariling puso at magsumamo para sa maliwanag na sinag ng araw ng katwiran upang paalisan ang lahat ng espiritual na kadiliman at linisin mula sa karumihan. Para sa atin na nakatayo sa pinakadulo ng kanilang katuparan, kung anong malalim na sandali, anong buhay na interes, ang mga dalaynasyon na ito ng mga bagay na darating, mga pangyayari kung saan, mula nang tumalikod ang ating mga unang magulang mula sa Eden, ang mga anak ng Diyos ay nakamasid at naghintay at nagdasal. Kapwa manlalakbay, tayo ay nasa gitna pa rin ng mga anino at kaguluhan ng mga gawain sa lupa, ngunit sa lalong madaling panahon ang ating tagapagligtas ay lilito upang magdala ng kaligtasan at kapahingahan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, masdan natin ang pinagpala sa hinaharap, gaya ng inilalarawan ng kamay ng Diyos. Isang panawagan para sa personal na paghahanda. Hinihikayat ko kayo na maghanda para sa pagdating ni Kristo sa mga ulap ng langit. Araw-araw iwaksi ang pag-ibig sa mundo sa inyong mga puso. Unawain sa pamamagitan ng karanasan kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng pakikasama kay Kristo. Maghanda para sa paghuhukom, upang kapag si Kristo ay dumating upang humanga sa lahat ng mga naniniwala, ikaw ay mapabilang sa mga makakatagpo sa Kanya sa kapayapaan. Sa araw na iyon ang mga tinubos ay magliliwanag sa kaluwalhatian ng Ama at ng Anak. Ang mga anghel, na hinihipo ang kanilang mga gintong alpa, ay sasalubungin ng hari at ang kanyang mga trepeo ng tagumpay, yaong mga hinugasan at pinaputi sa dugo ng kordero. Ang isang awit ng pagtatagumpay ay aawit, pupunuin ang buong langit. Si Kristo ay nagtagumpay, siya ay pumasok sa makalangit na mga hukuman,
kasama ng kanyang mga tinubos, ang mga saksi na ang kanyang misyon ng pagdurusa at sakripisyo ay hindi nawala ng kabuluhan. Dito nagtatapos ang seksyon 18. Ang katapusan ng lahat ng seksyon at kabanata. Para updated ka sa susunod na mga sulat ni Sister Ellen G. White, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-follow sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig nito. God bless to all.